Kapatid, judgmental ka ba? Mahilig ka bang pumuna ng pagkakamali ng ibang tao? Kahit ako, as a Christians, minsan nakakaabot pa rin talaga ako sa point. Fall short pa rin ako sa pang-judge na ibang tao. Hindi naman to the point na talagang kinocall out yung kasalanan nila ha. Minsan lang sa thoughts ko, na parang napapaisip ako sa ugali ng tao na to. Ano ba ito klaseng taong to? Ganito yung ugali niya, bakit pa siya ganyan? May mga ganun akong thoughts sa isip ko. And to the point na nakakalimutan ko na makasalanan nga rin pala ako. So, kung kwento sa inyo yung isa sa mga naging devotion ko for today, ito yung about sa pagpapatawad sa babaeng nangangalim niya. Kung gusto niyo siyang basahin, nandito siya sa may John chapter 8. Ang kwento niya is about yung sa babaeng dinadala ng mga taga-Pariseo habang nagtuturo si Jesus Christ. So, para sabi nila, Jesus, etong babae na to, nag-commit siya ng adultery. Nag-commit siya ng pangangalo niya. Pangangalo niya kasi is adultery. And then, sinasabi nila kay Jesus na nung panahon ni Moises, yung mga ganitong klase ng tao is binabato hanggang sa mamatay. Mababasa niyo yung mga part na yan sa Deuteronomy chapter 22. Sa panahon ni Moises, ganun talaga yung way ng pagpaparusa sa mga babae, sa mga lalaking nangangalo niya. Then, yung unang pagkakasabi nila nun is hindi agad sumagot si Jesus. Ginawa niya lang is umupo siya sa lapag and then nagsusulat-sulat siya gamit yung daliri niya sa may sand. And then, itong mga Pariseo na to, hindi pa rin talaga sila tumigil. Kinukulit nila si Jesus Christ kung ano yung dapat gawin sa babae. Yung iba dyan nagsasuggest pa, paulit-ulit kung ano yung mga ginagawa ng panahon ng Moises. Ayun yung gusto nilang gawin doon sa babae na yun. Talagang as in, ginajudge nila na parang sobrang nakakadiri yung babae na to. Kailangan siyang patayin, kailangan siyang mamatay. But Jesus answered. Alam niyo ba ang sabi niya? Sinabi niya, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. And guess what? Yung mga tao na to na nandjudge dun sa babae, yung mga tao na to nakala mo diring-diri dun sa babae, isa-isa silang umalis. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, wala iniisa sa kanila ang never nagkaroon ng kasalanan. Lahat sila na naagdo nung time na yon, lahat sila makasalanan. Hindi mo kasi pwede sabihin perfect ka na never ka simula since ever na pinanganak ka, hindi ka nagkaroon ng kasalanan. Alam mo kasi, nagkakaroon tayo ng mga kasalanan by thoughts. Alam niyan, nag-iisip ka na hindi maganda. Alam mo yung ginajudge mo lang physically yung isang tao. Pinagtatawa naman siya sa isip mo or kaya naman sa mata, nanasa ka sa ibang tao, sa babae, sa lalaki, pinagnanasaan mo sila gamit yung mata mo. Kahit anong kasalanan mo, maliit or malaking kasalanan niya, still kasalanan pa rin yan. Hindi mo pwedeng sabihin, ako 20 pesos lang naman yung kinukupit ko araw-araw. And then, sa government nga, billion-billion yung ninanakaw nila. Alam niyo ba, maliit lang yung 20 pesos sa billion-billion, but still, magnanakaw ka pa rin. Walang maliit, walang malaking kasalanan. Pangalawang realization ko, kahit gaano kabigat yung kasalanan mo naman, papatawarin ka ng Diyos. May iba kasi sa atin na nahihiyang mag-church, ayaw lumapit sa Diyos, ayaw magsimba dahil daw nakakahiya yung kanilang mga kasalanan, nahihiya silang lumapit sa Diyos dahil sobrang makasalanan daw sila, pero mali po yung thinking na ganun. Alam mo ba, na kailangan natin lumapit sa Diyos dahil nga makasalanan tayo. Kailangan natin mag-repent, kailangan natin tanggapin siya as our Savior kasi ang taong makasalanan sa impyerno po yung bagsak niyan. At kailangan natin ng Savior, kailangan natin na magliligtas sa atin. That's why kailangan natin lumapit kay Jesus Christ. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, billion-billion man yung ninakaw mo, basta lumapit ka, mag-repent ka. Isa puso mo na talagang nagsisisi ka sa kasalanan mo, hindi ka man patawarin ng tao dito ha. Hindi ka man patawarin ng tao dito sa mundo. Basta sa Diyos. Seryoso kang humingi ng tawad. At seryoso kang tanggapin siya sa puso mo as your Savior. Hindi ka magsasorry para patawarin ka ng tao dito sa paligid mo. Nagsasorry ka para mag-repent, para pagsisihan yung kasalanan mo at talikuran yung kasalanan mo. Hindi dito para i-please yung ibang tao. Hindi mo kailangan mag-sorry para patawarin ka ng ibang tao. Kailangan mo mag-sorry para patawarin ka ng Diyos. And yung last na talaga natutunan ko is yung pagiging judgmental. Ang grabe tayong tumingin sa kasalanan ng iba na talagang hindi na natin naiisip na may mga nagiging kasalanan din tayo. Nakafocus na lang tayo sa mali ng taong gumawa sa atin. Kaya nag-focus sa mga masasakit na ginawa nila sa atin to the point na hindi mo na naisip na makasalanan nga rin pala ako. Ang nakikita mo na lang lagi is yung ginawa nila sa'yo kung paano ka nila sinaktan. Kaya hindi mo patawad yung tao na yun. Hirap na hirap ka patawarin siya. Hirap na hirap kang i-let go yung galit mo sa kanya. Sobrang pang-judge na yung iba pa nga dyan nilalagay pa talaga sa sarili nilang kamay ang paghahatol sa kapwa nila. Kung babasahin nyo dun sa chapter 8 na yun ng John, si Jesus Christ, sinabi niya dun sa mga tao na sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kung meron man dun sa palibot ng mga tao na yun, ang walang kasalanan, si Jesus yun. Si Jesus lang ang nag-iisang tao na hindi nag-commit ng kasalanan dito sa lupa. Pero nakita niyo yung ginawa niya? Pinauwi niya yung babae, pinatawad niya sa kasalanan, at binilinan niya pa na simula ngayon, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Nakita niyo? Even si Jesus na sobrang perfect na tao dito sa lupa, hindi niya na ginudge yung babae na yun. Hindi niya na hinatulan yung babae na yun. So, anong karapatan natin para mang-judge na ibang tao? Na kung tayo nga, grabe na yung mga nagagawa natin kasalanan dito, nakakapagsinungaling tayo, nakakapag-isip tayo hindi maganda sa kapwa natin. Tapos, mang-judge tayo na kasalanan ng iba na para bang alinis-linis natin. Kaya naman, mga kapatid, isa itong paalala na kung si Jesus Christ, kung talagang gustong-gusto mong lumapit kay Jesus,
kailangan sumusunod tayo sa mga gusto niya. At kailangan ginagawa rin natin yung mga ginagawa niya. Oo, mahirap ang patawad, pero kailangan. Alam mo, minsan talaga, naiisip pa rin natin yan yung mga pagkakamali ng ibang tao. Hindi may iwasan yan. May masasabi tayo, pero kailangan natin magpigil. Kailangan natin pigilan yung mga sarili natin. Kasi kahit mga Christians, lahat yan ay struggle natin. Walang matuwid sa ating lahat. Lalong-lalo na kung nandito ka pa sa sinful body, itong katawan natin, mag-fall short ka pa rin talaga sa kasalanan. That's why you need God. That's why you need Jesus Christ. You need a Savior. Kasi lahat ng tao makasalanan. Yung simpleng bagay na ginagawa, piling mo simpleng kasalanan lang yan, ikakapunta mo pa rin yan sa impyerno. Hindi ka pwede magmalaki na maliit lang yung kasalanan mo. You need Jesus Christ in your life. Kaya naman kapatid, hanggat may pagkakataon ka, kahit gano'ng laki yung kasalanan mo, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. You need to repent now. Lumapit ka na sa Kanya, talikuran mo na yung mga kasalanan mo. Siguro yun yung ibig sabihin na sinabi niya, umuwi ka na, at simula ngayon, huwag ka na gumawa ng kasalanan. At natin magbalik loob sa Kanya. Lahat tayo nilikha niya, pero hindi tayo lahat anak niya. Kung mananampalataya ka sa Kanya, magkakaroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. So hanggang dito na lang, at isang paalala na naman galing kay Lord, ang bawas-bawasan niyo yung pagiging judgmental niyo, ha? Kasi siguro kung gusto mo talaga siyang i-keep, gusto mo siyang iwasan, kailangan una mo agad isipin na makasalanan ka rin. Yun lang po mga kapatid. God bless everyone.